sweetly singing on a plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Praise God. Purihin ng Panginoon. Merry, Merry Christmas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe, napakasaya po ng araw na ito sapagkat ito po yung unang-unang linggo, first Sunday of the month of December. Alam ko po na lahat po tayo ngayon ay sobrang excited dahil buwan na naman po ng Disyembre, syempre tayong mga Pinoy, ito po ay sa atin ay, alam mo yun, napakasaya sapagkat we are celebrating Christmas, and syempre pag Christmas, marami rin itong mga parties, marami itong mga handaan, kainan, mga pagtitipon. Maganda po yung mga nakikita po natin, no? Nakikita natin na may mga family reunions, panahon na kung saan nakakapag-gather, nakakapag-celebrate ang mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, mga ka-office mates natin. By the way, bago ko ituloy ito, gusto ko muna mag-good morning, good afternoon, good evening. San man po kayong panig ng mundo ngayon, anuman oras po kayo nanonood, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well, kagaya ng lagi ko pong sinasabi. Anuman po ang ating po mga pinagdadaanan, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon, lalong-lalo na ngayon.
buwan na po ng December, and we have, pansin nyo ba to? Napansin nyo ba yan? Ayan yung mga design natin ngayon. Because today, we are on our brand new series for the month of December. Pwede po bang pakitype muna sa comment section, Merry Christmas. Paskong Pasko na, even yung ating lights, even yung ating design, virtual design natin, nakakatuwa. At gusto ko po kayong batiin ng Merry Christmas and welcome po sa ating brand new series for the month of December entitled Best Christmas Ever. Pakitype nga sa comment section, Best Christmas Ever. Kung tatanungin ko po ngayon, yan habang tinatype niyan, Best Christmas Ever. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, if I were to ask you, what year was your best Christmas ever and why? Kung kaya nyo pong sagutin yan, kahit huwag nyo nang i-explain, anong taon lang? Yung iba siguro sa atin, the best year, the best Christmas sa akin, yung best Christmas ever sa akin, Pastor, was last year. Yan, yung iba naman siguro sa inyo, siguro ang best year ko is this year. Yung iba naman siguro sa atin, Pastor, wala pa. No? Pero I want you to think, kailan? What year was the best Christmas ever para sa'yo? Yung naranasan mo na masasabi mong, ito to. Yung iba siguro sa atin, 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, na kung saan nakumpleto ang inyong family, sama-sama. Usually kasi mga Filipino, di ba, kadalasan nakukumpleto kapag may reunion, tas sa patay pa. But this time, di ba, sineselebrate natin ang Kapaskuhan. At nangyari sa inyo yun last year, nangyari sa inyo yun few years ago. Naalala nyo pa ba? Kung wala, bakit kaya? Now, napakaganda po ng ating pag-uusapan for the whole month of December. We're going to talk about Christmas. We're going to talk about facing the New Year. And alam nyo po ba, nakakamangha at napakagandang tignan kapag nakikita natin ang ating mga kababayan na nagsasama-sama at nagdiriwang nitong Kapaskuhan. Yung iba sa atin, advance na bumili ng mga pangregalo. Yung iba sa atin, advance ng bumili ng mga pangrecados kasi tataas ang presyo. Yung iba naman sa atin, nag-advance na ng mga booking sa kanilang mga staycations o kung saan resort o kung saan lugar sila mag-spend ng Christmas. Kaya lang, nakakalungkot isipin na majority of Filipinos, ilan nating kababayan, ang hindi pa talaga nakukuha yung pinaka-sentro, yung pinaka-meaning ng Christmas. Meron ako nabasang articles, sa article ito ni Dr. John Maxwell o ni Dr. John MacArthur. Itong article niyang ito, yung 6 Ways Satan Stealing Christmas. 6 na kaparaanan na ninanakaw ni Satanas ang Kapaskuhan. And we can apply it dito sa ating mga buhay ngayong 21st century. Sabi niya, the majority of people in the world will miss the next Christmas. Sa konteksto natin, will miss this Christmas. Marami daw tao, hindi lang sa Philippines, kundi sa buong mundo, ang mamimiss ang Christmas. But how can that be? Sabi niya, how can anyone miss Christmas? Paano nila mamimiss? Paano hindi nila masiselebrate ang Christmas? Nakikita mo na given the amount of advertising sa social media, sa television, sa radio kung may nakikinig pa, yung publicity, yung promotion, the holiday receive each year. Taon-taon, grabe yung promotion, yung advertising, yung publicity. Antindi ng mga, lalo na ngayon sa panahon natin, sa social media. Because although many sabi niya bakit? Bakit madaming mamimiss? Kahit na well-advertised and publicized and promoted itong Kapaskuhan. Because, sabi ni Dr. John MacArthur, because although many celebrate Christmas every year, marami man ang nagsiselebrate ng Kapaskuhan o Paskwa tuwing taon, most, listen to this, most don't know what it's about. Kaya lang, sabi niya, although maraming na-advertise ito, napapublicize siya, napopromote, kaya lang, pakitype nga sa comment section, kaya lang marami sa atin ang mamimiss ito sapagkat hindi natin alam bakit may Kapaskuhan. In spite of all the media promotions of Christmas, the majority of people will miss it. Why? Because it has become so obscured. Masyado na itong commercialized, masyado na itong modernized, na nagkaroon na ng iba't ibang version ng Kapaskuhan. Satan has so cluttered the Christian concept of Christmas
with such needless paraphernalia that its true meaning is easily lost or is easily lost. Kaya nakakalungkot, sabi niya, marami mga tao ang nagsiselebrate masaya pero hindi nakukuha. They miss the real meaning of Christmas. Nakakalungkot, kahit mukhang masaya ang isang tao, kahit mukhang kompleto sa handa, no wonder why so many people miss Christmas. Yung sense na, alam mo yun, yung kapanganakan ni Jesus na, alam mo yun, na ito yung Kapaskuhan, itong panahon na kung saan isi-celebrate dapat natin yung Kapaskuhan ni Jesus. Kaya lang, nalulunod tayo ng tradisyon. In fact, when Christ was born, ito matindi, nung sinilang ang ating Panginoon, sa Bethlehem siya isinilang, most people that they missed it. Maraming tao nung isinilang sa panahon ni Jesus Christ, yung baby nung isinilang siya sa Bethlehem, maraming na-miss o maraming nakamiss, maraming hindi nasaksihan ito. So, in this series, pag-uusapan po natin bakit maraming tao ang namimiss ang Christmas at pag-uusapan din po natin kung paano natin ito i-avoid para hindi na natin magawa itong mga pagkakamali nila. Now, ang malaking katanungan, paano ba dapat mag-celebrate ng Pasko ang mga ordinaryong tao kagaya natin na maglilid dito sa conclusion, best Christmas ever experience. Yan ang ating goal ngayon na for the next few weeks, bago magpasko, magkaroon tayo ng tamang konsepto, magkaroon tayo ng tamang perspective patungkol sa Christmas. Yung best Christmas ever. I believe kapag ka ito ay pinakinggang mo maigi at sinapuso mo at talagang tinanggap mo sa puso at sa isip mo ang katuruan na ito, naniniwala ako na masasabi mo na ito ang best Christmas ever mo. So paano natin ito pag-uusapan? Paano yung mga ordinaryong tao makapag-celebrate ng isang extraordinary Christmas? Now, in the Bible, may pag-uusapan tayo ng mga hindi talaga seemingly na parang ordinaryo, talagang ordinaryo at hindi lang pa sa ordinaryo, mababa ang tingin ng panahon nila pagdating dito sa mga taong ito. Pag-usapan natin. Luke chapter 8 o chapter 2 verse 8 through 20. Babasahin ko lang hanggang 12 yung 13, 14, 15 sa mga next points na natin. Sabi ng verse 8, and there were shepherds. Pakitype mo na sa comment section, shepherds. Ito yung sinasabi ko, mga ordinaryong tao na merong mababang tingin na propesyon. Nung unang panahon, kapag ka shepherd ka, mababa ang tingin sa iyo. Ngayon, syempre, medyo romanticized na siya eh. Medyo maganda na yung tingin sa shepherd, maayos, farming. Pero nung unang panahon, culturally speaking, historically speaking, lalong-lalo na sa panahon nila Jesus, lalong na sa Middle Eastern setting, pag ikaw ay shepherd, mababa tingin sa iyo. So, mamaya pag-usapan natin, bakit sila yung unang pinakitaan o kinausap ng angel? Mamaya pag-usapan natin. And there were shepherds living out in the fields nearby. May mga pastor daw, yan yung mga nag-aalaga ng tupa, keeping watch over their flocks at night. Sabi ng verse 9, an angel of the Lord appeared to him. Nagpakita ang isang anghel. And the glory of the Lord shone around them and they were terrified. Natakot sila. Hala, ano ito? Sabi ng verse 10, but the angel said to him, sinabi ng anghel, do not be afraid. I bring you good news. Everybody type that in the chat, good news. Come on, i-type po natin good news. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Wow! Sinabi ng anghel yung pagkakasilang ni Kristo sa Bethlehem, sa town ni David, kaya lang, sa mga shepherds. Sabi ng verse 12, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Praise be to God. Tuloy natin yung verse 15 to 20 mamaya, pero bigyan ko lang kayo ng konting background patungkol dito sa pag-uusapan natin. Itong mga shepherds na ito, kagaya ng sinabi ko kanina, romanticized na siya at talagang, alam mo yun, maganda ang tingin ng mga tao ngayon sa mga shepherds. But in the first century, I want you to know that nobody thought shepherds were cute.
Sa atin ngayon, ang cute na eh. Parang ang sarap farming. Parang ang sarap mag-shepherd. Nung unang panahon, ayaw nila. Hindi sila na-cute-cutean dito. And certainly, nobody thought they were important. Hindi importante ang tingin nila. Ulitin ko, hindi cute, hindi importante, mababa ang tingin sa mga shepherds. But they were the first to know about Jesus. Sila yung unang nakaalam ng unang Pasko. Imagine mo, hindi cute, hindi importante, mababa tingin. Bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. Nobody's were the first to know. Bakit sila yung unang nakaalam? Bakit sila yung unang nakaalam nung announcement, yung the greatest announcement ever? In Christ's day, shepherds stood on the bottom rung. Ibig sabihin, mababa talaga. Talagang sa social ladder, sila ay nilelebel na ang tingin ay, alam mo yun, parang sinner at makasalanan at parang tax collector. Ngayon ang tanong, paano mag-celebrate ang isang ordinaryong tao na kagaya ng mga shepherds, na kagaya din natin ngayong Kapaskuhan? How did the ordinary people in the Bible celebrate Christmas? Tonight, this afternoon, join me in our topic entitled, 4 Christ-Centered Ways to Celebrate Christmas. 4 na Christ-centered ways. Mga Christocentric, yan ang ibig sabihin yan. Christocentric, yung mga Christ-centered ways, mga biblical na kaparaanan, paano mag-celebrate ng Christmas. Kasi baka ilang taong ka na nagsiselebrate ng Christmas, pero hindi pa rin si Kristo ang sentro ng Pasko mo. Pag-usapan natin yan. Verse 15, ang sabi, when the angels had left them and gone into heaven, sinabi na yung message. Tapos, umalis na yung angel. The shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see the things. Kanya, nakita mo yun? Grabe. Imagine mo, ikaw ba naman, hindi ka makakita ka ng angel, hindi ka parang, grabe, una natakot. Kaya lang, ang ganda ng message, ang ganda ng good news. Sabi nila, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Sabi ng verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Paano mag-celebrate ang isang ordinaryong tao? Paano mag-celebrate ng Christ-centered Christmas? Number 1, excite. Come on, type that in the chat, excite. The right way to celebrate Christmas is to be excited first. Dapat pag magse-celebrate ka ng Kapaskuhan, excited ka. You must excite yourself. Excite mo naman yung sarili mo. Yung mga shepherds na ito, they were amazed because they heard the good news about Jesus. Sino ba naman ang hindi may excite na nakabalita ka ng isang good news? Itong announcement na itong ng angels na ito ay napakagandang mensahe. That's why they were excited. Sa totoo lang, ang isang tao kapag ka naka-receive ng isang napakagandang mensahe, excited. Type nga ulit natin sa comment section, excited. Nung una kang pumasa sa exam, di ba na-excite ka? Ano kayang reward ng nanay ko? Kasi sabi niya, pagka pumasa daw ako, pagka nagka-90 ako, may reward ako eh. Yung mga kinakasal, excited yan. Ano ko, pare, hindi ako nakatulog. Bakit? Sobrang excited ako sa kasal eh. Ang tagal ko kasing pinangarap to eh. Yung mga may crush, tas magdi-date. Excited ako, hindi ako makatulog. Bakit? Sobrang excited ako about tomorrow's date. Yung mga magpe-perform, kinakabahan ako pero excited ako. You see, yung mga bagay na yun, patungkol sa mundo, patungkol sa tao, patungkol sa pangyayari, walang masamang ma-excite doon. Pero importante that every Christmas, we should be excited to experience the Jesus of the Bible. In fact, hindi mo lang kailangan hindi ka nga dapat tinatamad ngayong Pasko. Kasi kapag si Jesus ang motivation mo, dapat lagi kang excited. Una, gusto ko sabihin sa inyo, halata ang excited. Hindi maitatago ang mukha ng isang excited. Hindi mawawala ang facial expression, yung gestures ng isang taong excited. Halata ito. Type sa comment section, halata. Ang tanong, halata ba na excited ka sa Kapaskuhan dahil kay Jesus? O excited ka lang sa Kapaskuhan dahil sa 13th month? O kaya't ibigay mo na? O excited ka lang sa Christmas kasi wala nang pasok? O excited ka lang sa Christmas kasi makakatanggap ka ng regalo?
Ang isang excited na tao halata at halata din ang isang taong hindi excited. This time, itong mga shepherds na to, they were so excited. Kaya nga sabi ng verse 16, so they hurried off. Nagmadali sila. Itong mga shepherds na ito, they were ordinary people with an extraordinary passion. No doubt, sila yung pinili ni Lord na pakitaan itong mensaheng ito. Now, ano nagagawa ng excitement? Tignan nyo ha. Ano ang nagagawa ng excitement sa buhay ng isang tao? Una, excitement serves as a booster. Pakitype sa comment section, booster. Kapag ka ikaw ay na-excite, it boosts your energy. It boosts your mindset. Nakaka-boost ito ng confidence. Yung excitement, nagfu-fuel ito sa ating buhay. Gasolina ito. Kaya nga sabi sa verse 15, when this great army of angels had returned again to heaven, the shepherds said to each other, come on, ano pa hinahantay nyo? Let's go to Bethlehem. Let's see this wonderful thing that has happened, which the Lord has told us about. Importante ang excitement kapag Pasko. Kaya lang, see to it na ang excitement mo, ang pinaguhugutan mo, listen to this, ang pinaguhugutan mo ng excitement mo ay hindi kung anumang bagay pa dito sa mundo. Paano ko malalaman kung excited ako kay Jesus? Eh syempre, excited ka kasi birthday niya. Hindi ka excited kasi may matatanggap kang regalo. Hindi ka excited kasi may party. Hindi ka excited kasi may lasingan, inuman. Hindi ka excited kasi makikipag-date ka. Excited ka dapat kasi alam ko na isinilang si Jesus Christ. Ano pa ang nagagawa ng excitement bukod sa blessing o sa booster? Pangalawa, excitement leads to blessing. Pakitype sa comment section, booster, and blessing. Ang excitement, nagsuserve to as a booster kasi ang isang taong excited, halata yung pag excited siya mag-church, halata yung pag, uy, life group, andyan yung word ni Jesus, pupunta ako dyan. Prayer, ano ba naman yan? Magpipray na naman. Hindi, excited ako. Yung iba, imagine mo, tamad na tamad mag-pray, tamad na tamad umaten ng church, tamad na tamad mag-devotion, tamad na tamad magbigay, tamad na tamad magpa-training at magpa-disciple. Pero sabi nila, mahal nila si Lord. If you are in love with Christ, you love the things of Christ. Kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin yung mga bagay na inuutos at pinagagawa sa ng Panginoon. Dapat excited ka sa mga bagay na panglangit. Why? Because excitement leads to blessing. Ang excitement, tandaan nyo kapag excited ka, makakatagpo ka ng blessing. Kung kaya nyo i-type sa comment section, i-quote nyo yun. Kung excited ka, makakatagpo ka ng blessing. May mahahanap ka na kakaibang blessing kapag excited ka. Ang isang taong excited, nakakahanap ng blessing. Tingnan nyo ha. Sabi ng verse 16. So they hurried off and found Mary, and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. At pwede natin matutunan dito, Pastor? Ang mga shepherds, they did, listen to this, they did exactly as they were told. Kung ano yung sinabi sa kanila, sinunod nila. Ang taong excited, sumusunod sa utos at sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, seek and you shall find. Seek and you will find. Kapag ka kung ano ang hinahanap mo, yun ang makikita mo. Ulitin ko. Kung ano ang hinahanap mo, yun ang makikita mo. Sabi ng Bible, seek and you will find. Kung sinisik mo si Lord, matatagpuan mo si Lord. Kung sinisik mo ang kalooban ni Lord, matatagpuan mo ang kalooban ni Lord. Kaya lang, pakitype sa comment section, come on, kaya lang, hindi lahat nakakatagpo ng pagpapala. Bakit, Pastor? Kasi seek and you shall find. Kaya pansinin mo, maraming tao. Iba naman yan. Pangit naman ang preaching. Ang pangit naman ang boses ng kumakanta. Ba't kaya nga natagpuan mo? Kasi ang hinahanap mo yung puro mali. Sablay na naman yung teacher ko. Yung boss ko, mali-mali na naman. Mali-mali na naman yung tatay ko, yung nanay ko. Bakit laging mali ang nakikita mo? Kasi yun yung hinahanap mo eh. Kung ano ang hinahanap mo, yun ang masusumpungan mo. No wonder, ba't ganun ang lumalabas sa bibig natin kahit Pasko? Kasi yun yung sinisik natin.
Kung ano ang hinahanap mo, yun ang makikita mo. Kaya maraming tao ngayon, pakinggang maigi, maraming tao ngayon nagsiselebrate ng Pasko pero hindi nasusumpungan si Kristo. Bakit? Kasi hindi naman talaga si Kristo ang hinahanap nila tuwing Pasko. Bigyan ko example. Ano ba naman yan? Ilang taon na akong, alam mo na, malamig ang Pasko ko. Ano hinahanap? Gusto nila kapag Pasko magkaroon ng girlfriend, ng boyfriend. Kasi baka naman mabilang ako sa samahan ng mga SMP. Anong SMP? Samahan ng mga malalamig ang Pasko. Alam mo, kapag ka-Christian ka, dapat laging mainit. Bakit? May karelasyon ka eh. Ang karelasyon mo si Jesus Christ, SMP pa rin. Samahan ng mga maiinit sa Panginoon. Bakit? Kalooban ni Lord ang makikita mo kasi si Lord ang hinahanap mo. Proverbs chapter 19 verse 2. Being excited about something is not enough. Tama naman yun. Huwag dapat ma-excite. Bakit? You must also know what you are doing. Alam mo, dapat ginagawa mo. Alam mo, excited ako ngayong Pasko kasi ngayong Pasko, makakaroon ako ng business ulit eh. Alam mo, ngayong Pasko, excited ako kasi magkakaroon ako ng bagong gadget. Alam mo, dapat ngayong Pasko, excited ako kasi tatanggap ako ng 13-month. Excited kumuha ng 13-month, excited kumuha ng bonus, excited kumuha ng regalo, pero hindi alam kung ano gagawin sa 13-month. Hindi alam kung ano gagawin sa bonus. Hindi alam kung ano gagawin sa regalo. Hindi alam ano gagawin sa relationship. Hindi lang dapat excited, dapat alam mo rin ang ginagawa mo. Don't rush into something or you might do it wrong. Kaya maraming tao, ang Pasko nila, iyak ng iyak. Ang Pasko nila, inis na inis. Bakit? Eh, ang daming sablay na ginawa. Bakit? Puro excitement eh. Hindi nagtanong, hindi nagpa-coach, hindi nagpatulong sa pastor, sa ate, sa kuya. Pero itong mga taong ito, itong mga shepherds, pastor, yung mga shepherds, excited sila. Oo, excited sila pero tama excitement nila. Bakit? Natuto muna sila bago sila ma-excite. Bakit? Tinuruan sila ng anghel. Una, takot nga sila. Huwag kayo matakot. Ito, may goodness, bla bla bla. Punta kayo doon. Kaya sila na-excite dahil may message. Pero hindi lang sila basta na-excite. Natuto sila na alam nila kung saan sila pupunta. Be excited. Yung iba excited lang kasi pero hindi naman alam yung tamang gawin. Yung iba naman alam yung tamang gawin pero hindi naman sila excited. Uulitin ko, yung iba excited lang sa Pasko. Pero hindi naman nila alam bakit may Pasko. Kaya, lasig tayo. O, party tayo. O, ganito gawin natin sa Pasko. Uy, yung mga walang masamang mag-party, lalong-lalo na kung reunion, kakain. Walang masamang tumanggap ng regalo at magbigay ng regalo. Kaya lang excited tayo, hindi natin alam yung real meaning ng Pasko. Yung iba naman, alam naman yung tamang gawin. Lalong-lalo na yung mga nakikinig na Christian. Alam ko na yan. Ang Kapaskuhan ay dahil isinilang ang isang baby. Baby lang ba? Hindi lang, pastor. Baby na magliligtas sa kasalanan ng sansinukob. Ipinadala siya ng Panginoon mula sa langit at tungong lupa para tabusin ang ating mga kasalanan. Alam niya, knowledgeable siya. Kaya lang hindi na siya excited. That is why I kept on reminding our people that Christianity is a religion. That's true. But it's not just about religion. It's also about our relationship with Jesus. Because our God sent His Son para ma-restore yung ating broken relationship sa Ama. Kaya dapat hindi ka lang knowledgeable, excited ka sa relationship mo sa ating Panginoon. Pinagpala sila dahil they were able to see the baby, Jesus. Sa totoo lang, yung mga excited, sila yung madalas nakaka-experience ng tagumpay. Maniwala kayo, yung mga excited yumaman, yung mga excited mag-aral, sila yung nakakatapos. Yung mga excited magtrabaho, sila yung mga napopromote. Yung mga excited sa buhay, sila yung magkaroon ng tamang perspective sa buhay. Ganon din dapat tayo tuwing Kapaskuhan, tayong mga Christian. Excited din dapat tayo. Why? Kasi yung mga excited ang madalas nakakaranas ng success sa buhay. So, manghawa ka ng excitement. Excitement na kung saan excited ka sa Pasko kasi alam mo isi-celebrate ang Kapaskuhan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, pangalawa, ano yung una? Excite. Dapat excited tayo. Pangalawa, sabi ng verse 16, so they heard of and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger.
when they had seen him, nung nakita nila si Jesus, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. Una, excite. Ano ang tamang paraan para mag-celebrate ako ng Christ-centered, hindi self-centered Christmas, Christ-centered Christmas. Pangalawa, experience. Type that in the chat, experience. Ano ang nakapaloob dito sa experience na to? Paliwanag ko sa iyo. Una, itong experience na to, para ma-experience mo si Jesus, may tinatawag tayong mga life-challenging experience. Pakitype nga sa comment section, life-challenging experience. Sabi ng Bible, so they hurried off and found. Everybody type that in the chat. Tuloy-tuloy lang ang pag-chat. Para masanay tayo maging keyboard warriors na mabibilis mag-type. They hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. By the way, gusto ko po sabihin sa inyo, ang salitang Griego na original word ng New Testament, Koine Greek, itong English word na found ay galing po sa salitang Griego na aneurisko, na ang ibig sabihin ay to find by diligent search. Hindi lang basta ito paghahanap. Ito ay masipag na paghahanap, diligent, tuloy-tuloy kahit mahirap, matinding paghahanap, masipag. Ang hinahanap nila dito, hindi si Mary, hindi rin si Joseph. Although natagpuan, in a sense, natagpuan din nila. Sabi nga ng Bible, they found Mary and Joseph, natagpuan naman nila. Pero sa totoo lang, in reality, and ultimately, ang kanilang hinahanap dito, yung sinabi, hindi naman sinabi na ang hahanapin ay yung magulang. Ang hanapin yung bata, isinilang. Good news. Sabi sa verse 17, when they had seen him, nung nakita si Jesus, so talagang na-amaze sila. Listen, life-challenging experience. They found Jesus. Yes, alam nila kung saan papunta, pero saan sa Bethlehem? Malalaman nyo basta nasa manger yan. So hanap sila ng manger. Pero hindi ito ganun kadali. Naglakbay sila, umayos, naglakad din sila. Life-challenging experience nito. Pero dahil sa mga challenges na ito, they found Jesus. That's why they encountered and experienced Jesus. Type nyo sa comment section, encountered and experienced. May mga pinagdaanan sila, tapos bandang uli, na-encounter nila at naranasan si Jesus. Siguraduhin mo, sa mga problemang pinagdadaanan mo ngayon, may encounter mo si Jesus. Kasi marami sa atin dumaan sa mga problema, pero ang na-encounter lang sama ng loob. Bakit? Hindi nila nakita yung pinaka-purpose. Every time that you are going through a tough time, a big problem, matinding problema, see to it na maranasan at maengkwentro mo si Jesus. Why? May purpose ang lahat ng yung pinagdadaanan. Tama, Pastor, no? Dapat pala, ang Christ-centered na Christmas na e-encounter at nararanasan si Kristo. Marami kasing nagpapasko ngayon, kompleto handa nyo pambihira, 3 lechon nyo siyempre, galing ng Saudi, galing ng abroad. Sarap po. Nalasing. Nagsuka. Ang daming pinamigay na pera. Pero hindi na-encounter si Jesus. Pwede pala na kompleto kayo ng handa at kompleto pamilya ninyo, pero hindi nyo na-encounter at naranasan si Jesus. Pwede. Yung iba kasi sinicelebrate ang Pasko, pero hindi para ma-experience at ma-encounter si Kristo. Bigyan ko example. Yung iba, para ma-encounter ang alak. Type sa comment section, alak. Kabilin-bilinan ng lola, huwag kang uminom ng serbesa. Yung iba, sinicelebrate ang Pasko, kaya ang na-encounter nila hangover. Bakit? Kasi para sa kanila ang Pasko, panahon ng maglaklak. Yung iba naman, para sa kanila, ang na-encounter, romance, kilig. Bakit? Para sa kanila kasi ang Kapaskuhan, dapat kiligin. Ang na-encounter nila, tanungin kita, ano ba na-encounter mo tuwing Pasko? Yung iba, busog, na-empatsyo, nagka-LBM. Bakit? Para sa kasi sa kanila, ang Pasko, dapat ma-encounter ko yung samot-saring kainan.
at putahe, dapat makain ko yan. Alam nyo, tuwing Pasko, may nakapagsabi sa akin, Pastor, alam nyo ba, sa hotel, dalawa ang pinaka-blockbuster na season. Una, Valentine's. Alam naman natin yan sa mundo natin. Valentine's Day, punong-puno ang hotel. Pangalawa, Kapaskuhan. Bakit? Sabi ko, bakit mga pamilya nag-ano? Hindi, pastor eh. Lalong-lalo na sa mga short time na hotel. Ano? Ang mga babae, ipinamamasko yung kanilang katawan sa mga lalaki na hindi nila kilala o hindi nila kaano-ano. Kaya ang na-encounter nila, lust. Ang na-encounter nila, laman. Ang na-encounter nila, kahalayan. Hindi nila na, ang sarap ng Pasko ko, grabe. Bakit? Grabe, doon ako naka-experience sa hotel. Na-encounter, dumaan yung Pasko, they miss Christmas. Why? Because they did not celebrate it the biblical way. Ito pa, maganda to sa shepherd na ito, willing silang i-take yung challenge para ma-experience lang nila yung Jesus na ito. Ulitin ko ha, willing sila i-take yung challenge. Punta na tayo. Ano pa hinintay nyo? Isang ba specific? Basta hanapin na lang natin. Challenge to. Willing silang i-take yung challenge para ma-experience lang si Lord. Ngayon, ang tanong, handa ka ba maranasan yung challenge para ma-experience mo si Lord? Ngayong Kapaskuhan. Bigyan ko kayo example. Warning. Lalo na ngayon, tatapatan 24. Christmas Eve sa linggo. O linggo na araw. Hindi pa ngayon. Hindi pa sa linggo. Ibig ko sabihin, linggo. Sunday din yon. 3 weeks from now. Ang 24, December 24, Christmas Eve. Yung iba siguro sa atin magsasabing, next week na lang ako mag-church kasi maghahanda ng medianoche o Noche Buena. Pambihira, next week, hindi ka rin makakapag-church kung ganun ang dahilan mo. Bakit, pastor? Bisperas naman ang bagong taon yun. That's challenge. Magpe-prepare kami. Di mag-prepare ka ng mas maaga. Challenge ito. Willing ka bang i-take yung challenge na gumising ng maaga? Willing ka bang i-take yung challenge na mamasahe? Magbigay sa Panginoon? Anyway, si Jesus Christ naman yung may birthday. Yung pamangkin ko nalulungkot dati si James nung bata pa siya. Ba't ka nalulungkot? Kasi wala nagregalo sa akin. Sabi ko, kailan ba birthday mo? Ang birthday ko May. May pa pala birthday mo eh. Ang sineselebrate ngayong December, hindi naman birthday mo, birthday ni Jesus. So, sino dapat bibigyan ng regalo? Si Jesus. Yung pala, huwag ka na malungkot. Dapat ang malungkot si Jesus kasi hindi mo binigyan ng regalo. Biniro ko yung bata pero pinangaralan ko siya. And sad to say, maraming Christians ganyan malungkot ngayong Pasko. Papaalala ko lang po ang my birthday, sineselebrate si Jesus. Hindi po tayo. Pangalawa, life-changing experience. Sabi ng verse 17, kanina, life-challenging. Pangalawa, life-changing experience. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Pakinggang maigi about this child. Listen. And all who heard it were amazed. Namangha. Kaya nga ang pangalan ng church natin, Amazing Hope. Type nyo nga sa comment section, amazing. Na-amaze yung mga shepherd na ito. O yung mga tao sa sinabi ng shepherd. Yung scene na salita dyan, ang ibig sabihin niya ay idok sa Griego, na ang ibig sabihin ay experience. Matindi to. Hindi lang nila gustong makita si Jesus Christ. Gusto rin nilang maranasan yung glory, yung presence ni Jesus Christ. Listen, in this passage, they want to experience Jesus. Bakit? Pupunta lang din naman din sila. Dapat maranasan na nila si Lord. Uulitin ko. Pupunta din naman ako sa manger. Pupunta lang din naman ako doon sa sabsaban. Dapat maranasan na to, hindi yung pupunta tas wala namang naranasan. Pakinggang maigi. Pupunta ka rin din naman dito sa church. Sana maranasan mo na si Jesus. Huwag mong hayaan na pupunta ka sa prayer life mo, sa prayer closet mo, magpe-pray ka, tapos religious, alam mo yung ginagawa mo lang to parang religion na lang. Hindi masama yung religion na, yung Christianity, lalong-lalo na. Pagpe-pray ka lang din naman, sana naranasan mo na si Lord. Gano'ng karaming Christian ngayon ang nagpe-pray, mechanical na lang. Wala na, hindi na maranasan yung presensya ni Lord, yung manifested presence. Bakit? Kasi sa kanila,
Kaya na kailangan sa devotion, gaano karami sa atin, hindi mo na nararanasan si Lord sa devotion mo. Bakit? Kasi mechanical. Kailangan lang kasi ipakita, pagka tinignan ni pastor, kung nagdi-devotion ako, you see, pupunta ka na rin naman sa live group. Sana ma-experience mo na si Lord. Hindi yung pumunta ka na lang, ano ba naman yan? Kailangan pa kasi mag-live group. Pupunta ka rin naman ng church. Sana ma-experience mo si Lord. Magpapatrain ka na lang din naman. Sana nararanasan mo na rin si Lord. Huwag mong hayaan na pupunta ka sa mga avenues na ito kung saan inaalaw ni Lord na maranasan natin siya, ay hindi mo siya nararanasan. Madalas, tandaan ninyo, ang mga newly graduates, madalas hinahanap sa mataas na position ngayon ay yung may experience. Actually, sa atin ng mga Pinoy, may mga lokohan nga di ba? Pastor, kahit hindi naman mataas sa posisyon, pambira. Kaka-graduate pa lang, 10 years experience dapat, 3 years. Sabi sabihin, 10 years old pa lang dapat nagtatrabaho. May mga joke na ganun. Pero kung newly grad ka, huwag kang munang maarte. Kahit hindi pa kalakihan ng sweldo, ang importante, ma-experience mo. Alam mo pa, pag bagong Christian ka, dapat hindi ka maarte. Do whatever it takes to experience Jesus. Mag-pray ka, mating ka ng life group, mating ka ng Lord's Day, mag-devotion ka, magpa-train ka, sumamba ka sa Panginoon. Every single moment mararanasan mo siya, pero yung avenue na yun, inaalaw ni Lord na maranasan mo siya. Sa totoo lang, yung experience mo sa buhay o experience mo kay Lord, ang bubuo ng buhay mo. Kaya sana ma-experience mo ang ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Praise God. Pangatlo, ang ganda nito. Verse 17. When they had seen him, kita nila they spread the word concerning what had been told them about this child. Nung nakita at naranasan nila, ipinagkalat nila yung mensahe. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Una, we need to excite or to be excited. Pangalawa, experience. So, extend. Come on, type that in the chat. Extend. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section? Extend. Nung ma-encounter nitong mga shepherds na ito, counter nila si Lord, hindi nila hinayaan na sila yung makakaranas nito. Uulitin ko, nung ma-encounter nila si Lord, hindi nila hinayaan na sila lang ang makaranas nito. Anong ginawa nila? They extend the message about Jesus. Mo na si Jesus, na-experience mo siya, yung kanyang presensya, pasa mo. Tandaan mo, ang isang taong tunay na naka-encounter kay Lord, walang ibang pwedeng gawin niyan kundi i-extend, ipasa yung kanyang karanasan. First, extend the good news thoroughly. Pwede bang i-type natin sa comment section, thoroughly. Extend the good news thoroughly. Sabi ng verse, positive sense, pagkalat mo na, wag yung mga nag-break, wag yung mga dumaan sa problema, wag yung problema ng ibang tao. Ang ipagkalat mo yung solusyon sa problema ng mga tao. Ano ibig sabihin nun? May solusyon sa mga problema. Si Jesus Christ ang solusyon. Kaya nga siya pumunta dito sa lupa to solve our sin problem. Pastor, pwede bang i-solve ni Lord yung financial problem ko? Yes. Pastor, pwede rin po bang pagalingin ako ni Lord physically? Kung kalooban niya, yes. But I want you to know, ultimately, the greatest provision na ibinigay sa atin ng ating Panginoon is a Savior. Why? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang Bible po, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo ay naglalaman ng bad news at good news. Bad news has something to do with you and with me. In short, bad news has something to do with all of the people. But the good news has something to do with God.
Bad news, lahat tayo makasalanan, and for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya mas lalo pang bad news ang bad news. What's even worse is because the payment for sin is death. Punta na kung saan, dalawa lang ang mapupuntahan, heaven or hell, we are all destined to hell. Separated tayo forever kay Lord. But the good news is, Christ died for us. That's the reason for this season. God incarnate to become a man so that the sinful people can receive salvation doon sa mga maniniwala. We can be saved through faith in Jesus. Hindi sa pamamagitan ng mga good works natin. Uy, by the way, abroad, wow naman, ang tinde, pastor. Abroad, oo naman, make known thoroughly to publish abroad. Bihira, ang tindi ng message ng gospel. Lalo na ngayon, kung dati, umabot abroad. Ngayon din, imagine nyo, as I speak right now, people from America, people from Africa can watch me preach about the good news. They made known, sabi nga ng King James Version, they made known abroad. Tanong, pastor, paano mag-extend ng mensahe? I-share mo yung naranasan mo, dati loko-loko ka, tapos binago ka ni Lord, nagsisi ka sa mga kasalanan mo, inilagay mo ang iyong halo-halo, pastor. Dati sumali ako sa prat, ginulo ko buhay ko, nanggugulo rin ako ng buhay ng ibang tao. But when I encounter ang mensahe na ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin, that's Christmas. Ang ganda nito, ito pa lang, first series pa lang, pwede na i-close eh. I-share mo, kaya sabi mo sa comment section, i-share mo naman si Jesus. Kaya minsan nahihirapan ka mag-share kay Jesus. Eto, puso. Paano ko malalaman? Pambihira. I-share nga lang yung message na to, yung sa Facebook eh. Kunin po ang cellphone, ilagay po, pindutin po yung share button. Hindi mo ma-share, nahihiya ka, natatakot ka. Kaya I challenge you, habang nagpipreach ako, baka hindi mo pa na-share to, share mo na. Handa ka bang i-share si Jesus Christ sa iba? Extend the good news thoroughly. Pangalawa, extend the good news truly. Hindi lang thoroughly, we need to extend the good news truly. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about. Kung ano yung sinabi, yun lang ang sasabihin. Ba't kami magsisinungaling? Kung ano nakita namin na nag-resurrect, nakita namin na binuhay si Jesus, nakita namin na namatay, ba't kami magsisinungaling? Nakita namin na isinilang. Sasabihin namin, wag mong hayaan na mag-celebrate ka ng Christmas na hindi mo na ipapakalat si Jesus. At hindi mo ito nababahagi sa yung karanasan mo sa kanya, hindi mo nababahagi sa ibang tao. Huwag mong hayaan. Ang Kapaskuhan ay panahon para lalong ipalaganap ang mabuting balita na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, napaka-powerful ng testimony mo. Why? Because it can unlock someone else's prison in life. Maraming kulong ngayon sa bisyo, pero baka pwede mong i-share. Nabibisyo rin ako dati, ganun ako. Pero ngayon, nakita mo naman, wala nang ngiwi. Puro na lang ngiti. Bakit? Because I encountered the God of the Bible. I encountered the Jesus Christ of the Bible. Powerful ang testimony. Pwede kang mag-share. Paano? Simple lang, before, how, and after. Ang pinakamahirap mag-share ay yung taong hindi pa talaga nagbabago. Pero kung tunay kang binago ni Jesus Christ, hindi ka perfect, pero may pagbabago yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Extend. Pang-apat, lastly, the shepherds returned. Bumalik. Verse 20 na to
The shepherds returned, bumalik na yung mga shepherds after nila sabihin yung good news, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Gino-glorify nila si Lord, pinupuri nila, niluluwalhati, pinupuri nila ang Diyos sa lahat ng bagay na kanilang narinig at nakita. At sino mo bumalik? Sino dito yung bumalik ka galing contest sa barangay, tapos nakita mo yung manok mo o yung favorite mong kontesera kumakanta, nanalo? Ayan, ang saya. Ang saya nun. Nakita ko, napakinggan ko. O yung mga galing ka etong word na praising, listen to this, na English word na yan, hango yan sa salitang Griego na doxazo, na ang ibig sabihin ay to praise, honor, magnify, celebrate. Uy, kaya pala pwedeng mag-enjoy. Bakit ako mag-e-enjoy? Kasi narinig ko ang mensahe at nakita ko sa salita ng Panginoon na totoo ang Pasko. Siyempre, hindi lang eksaktong 25, pero to celebrate. Every time that we celebrate Christmas, maraming handa o wala, kumpleto ang pamilya o hindi, siguraduhin mo na napupuri mo, na-honor mo, na ma-magnify mo si Jesus. In short, na-enjoy mo si Jesus. Sino nagsasabing hindi nakaka-enjoy kapag born again ka? Akala nila pag born again, hala, pag born again, malungkot na. Pag born again, hindi ka na makakaganito. Totoo naman, kasi may mga bagay na restriction kapag ka-Christian ka na. Bakit? Kasi hindi porkit Christian ka na, malaya ka na gumawa ng kasalanan. Because real freedom has boundaries. Within these boundaries, you can enjoy. Maglalasing, mambababae, pupunta sa kabit, ano pa ang gagawin? Magjojowa ng marami. Self-centered, ika nga nila. But the true essence of mukmok kapag ka hindi sa'yo na ibigay yung gusto mong regalo kasi ang season na ito ay hindi season mo. Yes, pwede mong sabihin that this season is the season of giving, pero it doesn't necessarily mean money. Pwede ka magbigay ng kapatawaran, ng panalangin, pwede kang magbigay ng prayer request, panalangin mo. Kung ano man ang pwede mong maibigay, kung walang pera, ano naman, hindi ko naman sinabing mabuti yung walang pera, lalong-lalo na kapag ang produkto nun ay katamaran. Pero kung ginawa mo na lahat talagang kapos pa rin, okay lang yun. Ang importante, ang sentro ng Pasko mo, alam mo si Jesus. Uulitin ko, si Lord ang sentro ng Pasko. Si Lord ang ilaw ng Pasko, hindi yung girlfriend mo. Alam mo, nung naging tayo, ikaw na liwanag ng buhay ko. Paano ko napundi? Si Lord ang sentro at ang ilaw ng Kapaskuhang ito. Hindi yung favorite mong love team na nag-break, hindi yung favorite mong basketball team, hindi yung manager mo, hindi yung tatay mo, nanay mo. Lahat yan mawawala pero si Jesus Christ mananatiling nagliliwanag. Kulang ang Pasko. Hindi totoo na nag-celebrate ka ng Pasko kung walang pagsamba. In fact, ang Pasko na walang pagsamba ay peke. Kaya marami ngayon masaya sa mundo pero peke yung kanilang kasiyahan. Bakit? Imagine mo, Christmas pero walang mass. Nag-celebrate ng Christmas pero hindi pumunta sa mass.
Hindi pumunta sa church. Celebration. Pangalawa, it must be a purpose-driven celebration. Paki-type sa comment section, purpose-driven. Ay, maganda. Maganda to, kapatid. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen. Kung magsi-celebrate ka ngayon ng Pasko, na alam mo yung dahilan nito. Etong shepherds, ordinaryong tao, kagaya ng sabi ko kanina, mababang uri. But they celebrated the first Christmas not with a bang, but with a purpose. Sinelebrate nila to na may purpose, hindi kung ano-ano lang. Listen, kung magsi-celebrate ka lang din naman ng Pasko ngayon, sana malaman mo na yung purpose, hindi kung ano-ano lang. Hindi lang basta, imagine niyo, maraming tao ngayon, hindi alam ang purpose ng mga bagay-bagay. Isa sa pinakamasalamuot na buhay ay ang buhay ng isang tao na hindi niya alam college. Why? Hindi ko alam purpose, ba't ako mag-aaral eh. Maraming nga nagtatrabaho, hindi alam ang purpose ng work eh. Akala lang nila kumita ng pera. Yun lang. Pero kumita ng pera pero hindi magpakatatay. Kikita ko ng pera pero hindi magpapakananay. Hindi nila alam na part lang ng pagtatrabaho yung pag-earn ng pera. That is not the whole essence of working. Kaya ka nagtatrabaho, yes, para magkapera. Hindi lang yun, kundi para mag-provide din ng biblical parenting, God-centered parenting. O marami nga ngayon bumubuo ng pamilya, hindi alam bakit, ano purpose ng pagbuo ng family. Si boyfriend, si girlfriend, tapos nabuntis. Akala nila yun lang. Sarap lang ang family. Hindi. Akala nila, nainggit ako sa mga social media meron na silang baby. Yun lang ang purpose. Marami nga ngayon kinakasal, hindi alam ang purpose, ba't sila nagpapakasal eh. I don't believe in marriage. It's just a piece of paper. No, it's not. It's not just a piece of paper. Marriage is God's design for us. Hindi mo ma-enjoy ang isang bagay kapag hindi mo alam ang purpose nito. Kaya maraming tao hindi na-enjoy ng totoo ang Pasko kasi hindi nila alam yung purpose ng Pasko. And as a matter of fact, you must hear this. Maa-abuse mo ang isang bagay kapag hindi mo alam ang purpose. Kaya nga, pakitype sa comment section, abuse. A-B-U-S-E. Kaya nga yung abuse na yan, compound word yan, pinagsamang salita na abnormal tsaka use. Alam nyo po ba yon? Abuse, abnormal use. Bakit? Bakit abnormal use? Abnormal means not normal. Ibig sabihin, not normal use. Pansinin mo, may lapis. Panulat, ang ginagawa, pinagsusundot lang sa ilong. May kawali, imbis na lutuan, nilagyan ng flower base. May libro para basahin, hindi binabasa, pinatungan ng puwet. Inupuan lang. Kaya kapag hindi mo alam ang purpose ng Pasko at ultimately ng buhay mo, hindi mo siya magagamit ng tama. Listen, when purpose is unknown, kapag hindi mo alam ang purpose mo, abuse is inevitable. Kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, maaabuso yan. Kaya maraming katawan yan, sobrang abuso. Bakit? Hindi alam ang purpose. Hindi mo totoong ma-enjoy ang Pasko kapag hindi mo alam ang purpose nito. In conclusion, paano po natin masicelebrate ang Christmas in a Christ-centered way? Ano po yung una? Pwede bang i-type nyo 4 na ina yan dito? Excite, experience, extend, enjoy. Sige nga, excited dapat tayo kasi ito yung nagbo-boost, nagbibigay sa atin ng blessing, may experience natin si Lord,
para mabago tayo, ma-extend natin yung mabuting balita at ma-enjoy natin ng totoo yung tunay na Kapaskuhan. Ang tunay na enjoyment dapat God-centered. Ang tunay na enjoyment dapat purpose-driven. Alam mo purpose. Let me close with this verse. Verse 20. The shepherds returned glorifying God and praising God for all the things they have heard and seen, which were just as they had been told. Tandaan, binanggit ko po kanina na itong mga shepherds na ito ay mga ordinaryong mga tao, outcast in the society, poorest of the poor, materially poor, spiritually poor. But guess what? Bakit sila ang ginamit ni Lord para maghatid ng mensahe at unang makakita? Because God gave them opportunity to level up. Wow, grabe yun ah. God gave them the opportunity to make a difference. Ending, an ordinary people na naging extraordinary ang tingin sa kanila ngayon ng history. Why? May purpose kung bakit sila ang pinakita. They never wasted the opportunity which the Lord has given them. Listen to this. I believe kaya mo napakinggan ang mensaheng ito because pakinggan mo to. Believe me, it can happen to your life as well. When God give you opportunity, grab it before it's over. I-grab mo to. Hindi lahat nakakapakinig nito. Dahil ito ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Lastly, gusto ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng paglapit sa Diyos. Ang Pasko ay panahon ng pagkalat o pagkakalat ng good news. Ang Pasko ay panahon ng pagsamba. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hindi po lahat ng tao may oportunidad ngayon makapakinig. But thanks be to God because you've allowed us to hear your word, the good because God incarnate into man so that He can die on the cross, yung flesh, for our sins. Kapatid, that is the true meaning of Christmas. God incarnate into human being, died in our place so that we can be set free in this spiritual sickness called sin. If you're that person that's so discouraged right now, isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. If you want to have an extraordinary Christmas, what of a kind? Baka ito na yung mensaheng kinakailangan mo. Repent of your sins and believe in Jesus for your salvation. Put in your spiritual walk. I'll guide you. I will join you sa journey na ito. Sasama ka namin sa aming mga live group for us to grow para mas ma-experience mo ang presensya at ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang additionally. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. I hope that you've learned a lot from our message today. Let me tell you this, napakaganda ng mga mangyayari sa ating buhay kapag si Jesus Christ ang sentro ng ating buhay.
po natin sa ating screen, makikita natin dyan. Tuloy-tuloy din ang pagpapala sa iyo, patuloy kang magbigay sa ating Panginoon because God loves a cheerful giver. Pinagpapala ni Lord ang taong marunong magpala sa Kanya. Hindi ko alam kung paano niya ibabalik, pero may kaparaanan ng ating Panginoon sa pagbabalik ng mga iyong pagkaloob sa Kanyang gawain. Ilagay niyo po yan at dito ko po kayo iiwan habang po tayo ay magtatapos na. See you next week. Iiwan ko po kayo doon po sa ating slide na kung saan sa mga gusto pong sumali sa ating Amazing Expansion 2024. Nag-umpisa na po yan last week, nilaunch po natin yan. Matatapos po yan ng June 2024. So meron tayo Pastor, ano ba yung Amazing Expansion? Last year o this year, ginol natin ay magkaroon ng air conditioning dito sa ating building, sa ating church. Nangyari siya. Naparipaint natin ito, naayos natin. Ang goal natin next year ay magkaroon tayo ng addition ng ating bagong bahay pananambahan. We are looking for at least 80 to 100 seating capacity na church o na building so that we can gather at ma-invite natin yung ating mga kapamilya. Dito po kasi sa venue natin medyo masikip na. Kaya challenge ko po hindi lang kayo kundi yung mga leaders and members natin dito sa ating church, no, sa Amazing Hope. We are raising about 150,000 pesos. At kung kino-convict ni Lord na sumali ka dito, sali kayo. Mag-message po kayo sa ating Facebook page. Kumuha po kayo, meron po tayong form. Dito po, ilalagay po ngayon sa comment section ng atin pong online ushers yung ating pong form para makapag-register po kayo. Matagal pa po yan. Any amount, kung ano yung nilalagay ni Lord, si Lord ang bahalang magbalik ng mga itinanim mo sa Kanyang kaharian. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you next week for another amazing, wonderful, and life-changing message. God bless.